Naging dancer ang babae sa birthday mismo ng kanyang ex-husband na mahal pa pala siya. Pero muli nga kaya silang magkabalikan? Aaron, sige pa. Anas nga ni Julie habang hinahaplos ang katawan ng kanyang asawa na si Aaron. Masunuri naman si Aaron sa pagpapaligaya sa kanyang misis. Minasahe niyang malulusog nga nito na hinaharap at pinanggigilan. Nilaro din ang kamay nito. Ang parte na talaga namang gustong-gusto nga ni Julie. Sabi mo kanina ayaw mo. Tudyo pa nga ng lalaki. Ikaw kasi, hawak ka ng hawak parang walang kapaguran. Hindi naman talaga ako mapapagod kung ito ang gagawin. Ngisi ni Aaron. Ipapaalala ko sa iyo kung bakit mo ako pinakasalan. Saad pa nga nito at pinaligaya nga ng mabuti si Julie. Napuno ng ungol nga si Julie at hindi na nga ininda pa ni Aaron ang pagsabunot nga ng babae sa kanya. Natapos silang magkatabi at yakap ang isa't isa. 2 buwan ng kasal sina Julie at Aaron. Si Julie ay 22 years old habang si Aaron naman ay 24. Mula sa simpleng pamilya si Julie habang si Aaron naman ay uniko iho ng mga Malien. Isa sa pinakamayamang kumpanya sa bansa. Walang plano ang naging kanilang kasal. Dumayo lang sila sa isang probinsya upang sana'y magpakasal. Nagsagawa ng kasalang bayan at naisipan na nga lamang nilang mag-isang dibdib. Wala man sa plano ngunit ayos lang dahil mahal nila ang isa't isa. Napatitig si Julie sa gwapong mukha ni Aaron. Kapag nalaman ng mga magulang nito, nakasal na nga ito ay siguradong mawawalan ito ng yaman lalo na sa katulad niyang mahirap lang at walang ibubuga. Likas din ang matinik nga sa babae si Aaron. Noon pa man kaya madalas nga nilang pagawayan. Ilang araw nagdaan, nadadalang sa pag-uwi nga si Aaron sa kanilang apartment. Nasasaktan si Julie dahil tila hindi nga asawa ang turing sa kanya nito. Buti naman at umuwi ka pa. Bungad nga ni Julie kay Aaron. Julie, gusto ko magpahinga. Ayoko munang marinig ang sermon mo. Aaron, nasawa mo ko. Di kahit mag-text o tumawag hindi mo magawa. I was busy with the company. Ang daming pinaasikaso ni Papa. Ako, hindi ba ako busy? Paano naman ako, Aaron? Nagtatrabaho rin ako pero naglalaan ako ng oras sa'yo. Bukas na lang, Julie. Gusto ko nang matulog. Ani nga ni Aaron at tumiretso nga sa kama upang humiga at matulog. Hinubad nito ang puting polo at nilapag sa upuan. Kinuha yun ni Julie at nagtaka nga sa pulang marka na nandoon. Inamoy niya yun at pabango ng babae ang naaamoy niya. Bakas din ng lipstick ang pulang mansya na nandoon. Tahimik lamang na umiyak si Julie. 5 taon na nga silang magkasintahan at noon pa man ay pangbababae nga ni Aaron ang problema nila. Alam niyang mahal siya ng lalaki pero madalas talaga itong lapitan ng kababaihan. Nagtaka si Aaron at tumayo lumapit nga kay Julie at niyakap ito. Shh, bakit ka umiyak? Sorry na, sige na mag-usap na tayo. Pag-aalo pa nga ni Aaron sa babae. Nang bababae ka ba? Bakit amoy babae tong polo mo? Bakit may marka ng lipstick? Aaron, niloloko mo ba ako? Napakunot ang noon ni Aaron. Kay Zay na yan. Alam mo na, gusto ni Dad na pakasalan ko siya. Bumabuelo pa lang ako kay Dad na kasal na ako at ikaw ang misis ko. Pero may nangyari ba sa inyo? What? Of course wala, nag-dinner lang kami. Kumapit siya sa braso ko at hindi ko naman matanggal dahil nandoon si Dad. Pero walang nangyari, promise. Sinakyan ko lang yung trip ni Dad. Ikaw ang mahal ko. Sigurado ka? Yes. Kaya ngayon matulog na tayo, pwede ba yun, misis ko? Ang tagal kitang hindi nakasama eh. Paglalambing pa nga ni Aaron at niyakap sa bewang si Julie. At sa mga matatamis na salita ni Aaron, ay nawawala na nga ang galit ni Julie. Napakabilis huliin ng lalaking kiliti niya. Alam naman ni Aaron na madalas lang talagang mag-overthink ang mga babae. Mahal niya ang kanyang misis at hindi niya kayang lokohin ito
I love you, Julie. Ikaw lang talaga misis ko. I love you too, mister ko. Walang nakaalam sa kanilang pamilya na sila ay kasal na. Ngunit ang mga sandali nilang magkasama ang naghahatid sa kanila ng kapayapaan. Ngunit tila mapangasar nga ang tadhana. Sunod-sunod na naman ang araw na hindi nga nakauwi si Aaron. Nag-aalala na nga talaga si Julie at nakita niya ang asawa niya na naroon sa loob ng isang mamahaling restaurant kasamang isang eleganteng babae. Tumatawa si Aaron na parang walang asawang naabandona. Napakahigpit nga ng hawak ni Julie sa payong dahil malakas ang patak na ulan. Sumipa na naman ang insekuridad niya dahil napakaganda ng babae at mayaman. Hindi katulad niya, heto, at kaalis lang sa minimum wage na office work at may kaunting nga na sapatos. Lumabo nga ang paningin ni Julie dahil sa luha. Nakitang klaro ang kanyang dalawang mata na nilapit ni Aaron ang ulo nga sa babaeng si Zaina. Hindi simple na paglapit ng ulo, kundi yung talagang magsiselos talaga ang isang asawa. Nanginginig ang balikat ni Julie sa pagiyak na nabitawan na niya ang hawak na payong. Dumating naman ang kanyang kaibigan na si Samantha at pinayungan siya. Girl, sino bang sinisilip mo dyan ha? Bakit ka umiiyak, kaloka? Gutom ka na ba? At napaiyak ka na? Hindi sumagot si Julie at patuloy lang sa pagiyak. Wala na nga siyang tiwala kay Aaron. Patuloy lang siyang niloloko ng lalaki. Tinanong na niya sa sarili kung bakit pa nga siya umasang magbabago pa ito. Pagdating sa kanilang apartment, agad na nag-impake nga si Julie. Tapos na ang bahay-bahayan nga nila ni Aaron. Wala na siyang pakialam kung naproseso na ang kanilang papeles at ganap na nga silang kasal. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aaron na nagtataka sa kinikilos ng asawa. Malamig nga ito. Saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake? Kinakabahan na saad ni Aaron. Hiwalay na tayo. Malamig na saad nga ni Julie. What? Julie, ano na naman to? Tumigil nga si Julie at hinarap nga ang lalaki. Pwede ba Aaron, tama na. Pagod na ako maging uto-uto sa relasyon na ito. 2 buwan na pala tayong kasal pero 5 taon na kitang kasintahan at palagi na lang ganito. Anong ibig mong sabihin, Julie? Ipaliwanag mo. Ang dami mong babae, Aaron. Pangilan ba ako ha? Baka hindi ko alam, 5th wife mo na pala ako. Sarcastic na saad pa ni Julie. What? Bakit ba puro na lang ako ang problema? Wala akong babae. Wala? Hindi nag-iilusyon ng mata ko. Nakita ko, Aaron. Nakita ko kung paano mo halikan si Zaina sa restaurant. Natahimik si Aaron at natigilan. Paano mo nakita? I can explain, Julie. Please, pakinggan mo naman muna ako. Iwinaksin ni Julie ang paghawak nga ni Aaron sa kanyang braso. Hindi kanya hinalikan. Aaron, ikaw mismo ang humalik. Hindi mo man ba ako naisip? Hindi mo man lang ba naisip na kasal ka? Nanggigigil na tanong nga ni Julie. Hindi nakapagsalita si Aaron. At napatitig nga sa sahig. Tinulak siya ni Julie bago lumabas ng pinto at huling nagsalita. Kalimutan mo na ang 5 taong pinagsamahan natin. Tapos na tayo. At wala akong pakialam kung magkaroon ka ng bago. Malaya ka na. At least wala ka ng asawang obligado mong uwian. Ani pa nga ni Julie bago umalis. Iniwan nga sa apartment na yun ang munti sana nilang pangarap ni Aaron. Umasa nga siyang pipigilan pa siya ni Aaron pero wala. Naisip nga ni Julie na baka nga gusto rin talaga ni Aaron na mawala siya sa buhay nito. Hoy Julie, tulala ka na naman masyado. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Martha na katrabaho ni Julie. Umiling naman si Julie dahil naalala na naman niya ang nakaraan niya. 5 taon na ang lumipas. 5 taon na rin niyang hindi nakikita si Aaron. Kamakailan ay nalaman ni Julie sa balita na opisyal ng magkasintahan si Zaina at Aaron. Wala naman na nakakagulat. Nagtaka nga si Julie kung bakit inabot pa lang 5 taon bago inanunsyo. Sasagutin mo na ba yung manliligaw mo? Si McCoy. Di ba head manager yun sa Malian Corporations? Ibig sabihin magiging big time ka na.
Nanginginig pa nga ang babae pero nagdiningning naman ang mata na saad ni Marta. Natawa na nga lamang si Juliet na iling. Kung alam lang ni Marta na asawa niya ang may-ari ng Malian Corporation, siguradong magugulat ito. 5 taon kasi nang hiwalayan nga niya si Aaron, nagtayo ito ng sariling business na talagang lumaganap nga at hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa Asia. Dahil doon naisip ni Julie na baka nga siya ang sagabal sa buhay ni Aaron noon. Masaya naman siya sa mga narating nito ngayon. Wala akong nararamdaman kay Makoy. Pero wala eh. Gusto ng pamilya ko na pakasalan ko siya. Alam mo kasi girl, praktikalan na rin naman talaga sa buhay ngayon. Hindi naman super pangit si Makoy. Pwede na rin naman basta wag pabayaan sa ligo. Secured na ang buhay mo sa kanya. Ang laki-laki kaya ng pasahod ng mamalin. Paliwanag nga ni Marta. Grabe naman tong paliguan lang. Natatawang ani nga ni Julie. Oo eh, ang ganda mo talaga kaya baliw na baliw rin si Makoy sa'yo. Pero kung totohanan lang, hindi kayo bagay. Ang payat ni Makoy tapos parang ang yabang pa ng dating. Napatawa na nga lamang ng bahagya si Julie. Tama na nga Marta, baka kung saan pa madala ang usapan eh. Wait, speaking of Makoy, nandyan na at sinusundo ka. Napalingon si Julie at naroon nga si Makoy. Nakasandal sa kotse nito at ngumiti. Lumabas ang makulay nitong ngipin dahil sa braces. Wow, napaaga ang Pasko dahil sa Christmas light sa ngipin ni Makoy ah. Natawa si Julie dahil sa kaibigan. Tumayo na nga siya at lumapit kay Makoy. Naghahabang ng yakap ang lalaki, natipid naman niyang tinanggap. Makoy, nasabi ko naman na sa'yo na hindi mo kailangan sunduin ako, diba? Pero gusto ko, Julie. At least hindi ka nasasakay sa nakakadiring jeep. It's so mausok there. Ali pa nga ni Makoy at binuksan ang kotse. Napangiwi nga si Julie sa narinig. Si Aaron nga na anak mayaman, sumasakay naman sa jeep noon. Tumigil sila sa harap ng tahanan ni Julie. Hinawakan ni Makoy ang kamay nga ni Julie na nagpagulat nga sa babae. Julie, sagutin mo lang ako. Pakakasalan kita. Mamahalin kita ng husto. Makoy, wala ka talagang maasahan sa akin eh. Diretsang saad naman ito. Bakit naman Julie, ano bang kulang sa akin? Wala lang talaga akong nararamdaman para sa iyo Makoy. Sa tingin ko naman, valid na reason yun, diba? Meron yan, Julie. Wala nga, ang kulit. Biglang inilapit ni Makoy ang mukha niya kay Julie at hinalikan ito. Dahil sa gulat ng babae, tinulak niya si Makoy at agad nga na pinadapo nga ang palad rito. Bakit mo ko sinampal? Wow, bakit mo ba kasi ako hinalikan ha? Ang taas naman masyado ng tingin mo sa sarili mo, Julie. Waitress ka lang naman ah. Hindi mo ba alam? At hindi ba pumapasok sa kokote mo na isa ako sa head manager ng Malian Corporations? Narinig mo yun? Malian Corporations. Hindi basta-basta ang makapasok doon. Napairap na nga lamang si Julie. Wala akong pakialam, Makoy. Bahala ka na nga sa buhay mo. Babalik ka rin sa akin, Julie. You will need me. Pabagsak na isinara ni Julie ang kotse. Kung hindi lang kasi pinipilit ng magulang niya na pakasalan niya si Makoy, wala nga sana siyang problema ngayon. Kilala niya ang mga lalaki at balak na nga lamang niyang tumandang dalaga. Julie, ano na? Ano nang usad sa inyo ni Makoy? Pakakasalan ka na ba? Tanong nga ng ate nga nito na si Ella. Sinampal ko siya. Hinalikan niya ako eh. Ano? Ikaw ba Julie, ibang ka na? Si Makoy na lang ang pag-asa natin para makabayad ng mga utang. Bakit ba kasi ako? Bakit ako ang ginagamit niyo na pangbayad? Ano hindi niyo maintindihan na ayoko nga doon sa tao? Naiiyak na sabi nga ni Julie. Biglang lumagapak nga ang palad ng kanyang ate Ella sa kanyang muka. Parang namanhid nga ang kanyang pisngi dahil doon. Mag-isip ka nga Julie. Nakasangla itong bahay sa bangko. May utang pa tayo sa ospital dahil nagkasakit ulit ang papa. At hindi mo ba nakikita? May anak ka. Kailangan mo ng pera. Oo, may anak ako pero hindi ko kailangan ng lalaki. Kaya ko siyang bawayin.
Nagtatrabaho naman ako ah. Julie, please lang. Paganahin mo naman ang utak mo. Kahit ngayon lang. Tanggap ka ni Makoy at handang magpakatatay sa anak mo kahit hindi naman siya ang tunay na ama. O baka naman umaasa ka pa rin sa tatay ng anak mo na babalikan ka pa. E baka kung sinong adik lang din naman yun. Hindi siya adik. Mariin namang saad ni Julie. Kahit na, mas mahigit pa rin si Makoy na head manager ng Malian Corporations. Malamang, hindi ka nga napanindigan, di ba? Singhal nga ng kanyang ate Ella. Hindi sumagot si Julie. Siguro kung nalaman lang nga ng kanyang ate na CEO nga ng Malian Corporations ang ama ng anak niya, maloloka ito. Ngunit pinili na nga lamang niyang manhimik. Bata pa nga sila noon ni Aaron at hindi alam ang ginagawa. Ngayon niya lang naintindihan na mabigat pala ang kasal na ginawa nila. Lumapit si Julie sa kanyang anak na si Bea. 5 taong gulang na nga ito, kaya pala ng mga panahong nakipaghiwalay nga siya kay Aaron ay emosyonal nga siyang masyado dahil nagdadalang tao na nga siya sa kanyang anak. Gusto sana nga niyang sabihin yon kay Aaron ngunit nang bumalik nga doon, sa kanilang apartment wala nang lalaki. Wala nang asawa niya. Siguro ay tuluyan na nga siyang nilimot. Mama, I miss you. Pasalubong ko po. Malambing na tanong nga ng anak. Nandoon anak ang donut. I miss you too. Pakits nga si mama. Ani pa nga ni Julia at niyakap nga ang anak. Hinalikan nito sa pisngi. Masayang kumakain si Bea ng donut. Habang napatagal nga ay nagiging kamukha ito ni Aaron. Napakagandang bata kaya nagtataka ang kanyang magulang kung sino nga ba talaga ang nakabuntis sa kanya. Wala rin naman kasing kaalam-alamang mga to na ikinasal nga siya. Pinaliguan nga niyang anak at binasahan nga ng kwentong pambata bago matulog. Tinabahan niya ito at niyakap. Itong nagbigay ng pag-asa sa kanya nung kailangan nga niya ng liwanag sa buhay. Hindi niya kaya na mawala pa ito. Alam mo ba, at napakasutil niyang anak mo. Ababa naman, nilampasok kahapon ng panty ko at ginawang mga tirador. Reklamo nga ng kanyang ate Ella sa umaga. Bea, sinabihan na kita diba? Bakit ang kulit mo pa rin? Saway nga ni Julie sa anak na bumunghalit ng tawa. Ang ganda po kasing gawing tirador ng panty ni ate. Napailing na nga lamang si Julie sa anak. Namana nito ang kakulitan ni Aaron. Siguradong pag nagkakilala nga ang dalawa ay talagang magkakasundo nga ito. Julie, mag-isip ka na. Suyuin mo na si Makoy. Siya na lang ang pag-asa natin, paalala nga niya sa kanyang ate Ella. Masakit mang isipin ngunit ito na nga ang pamilya nila ngayon. Kailangan na nga nilang kumapit sa kung sino upang rumaos at hindi maghimas nga ng dehas ang kanyang ama. Oo ate, gagawan ko ng paraan. Suko nga na saad ni Julie wala ng lakas na makipagtalo pa sa kanyang ate. Sa trabaho sa restaurant bilang waitress, lumapit si Martha sa kanya na malaki nga ang ngiti. Gusto mo ba ng racket? Taas baba ang kilay nga nito na makahulugan ng ngiti. Ano na naman ba yan, Martha? Kung kalokohan niya na ba, wag na lang. Sigurado ka ba? 200,000 ang bayad. Napatigil nga si Julie sa ginagawa at agad ni hinarap ang kaibigan. 200,000? We, baka naman illegal yan. Hindi no. Ano naman tingin mo sa akin? Basta ang kailangan mo lang, sumayaw. Napakunot na si Julie. Sasayaw? Saan naman? Ganito kasi, may kakilala akong naghahanap ng tagasayaw sa birthday ng kaibigan nila. Lalaki. Malapit na rin daw kasi ikasal yun eh. Kumbaga, nandoon kasi isang kahon parang regalo bubuksan tapos sasayaw ka. Isang gabi lang naman 'di ba? Pwede ba yung nakamaskara para hindi ako makilala? Napaisip nga na tanong pa ni Julie. Hindi yata eh. Dapat kita agad ang kagandahan pati alindog. Napaisip si Julie at napakagat ng labi. Ayaw mo pa ba to, Julie? Easy 200,000 sasayaw ka lang at pinakamahaba na ang isang oras. Lulunukin mo lang naman yung kapirasong dignidad mo eh. Aba eh,
Kung ako lang ang ganyan kaganda at kalaki ang joga, malamang ako na talaga ang papasok. Sige na nga, kailan ba? Bukas. Bukas ng gabi. Ako nang bahala na mag-guys sa'yo. Excited na sa adbangan nito. Huminga ng malalim si Julie. Dapat niya ngang gawin ito pang makabawas man lang sa bayarin at makaipon nga kahit kaunti para sa anak. Kinabukasan ay may dala-dala na nga si Martha na damit. Pula yun na tube dress na talaga namang maliit na binalot nga ang katawan ni Julie. Pati ang dibdib niya ay parang naipit. Kitang-kita rin ang kanyang legs. Nilagyan siya ng kaunting kolorete na nagpatingkad nga sa kanyang ganda. Ewan ko ba kung bakit ka waitress? Dapat sa'yo nag-artiste eh. Saad pa nga ni Martha habang inaayusan siya. Grabe na yung pambobola mo sa akin, Martha ha. Huwag kang magalala, may tip ka sa akin. Natatawang sabi pa nga ni Julie. Galingan mo ha. Bigyan mo ng outstanding performance. Ngiti ng kaibigan. May sumundo nga kay Julie na kotse at dinala siya sa isang kwarto. Naroon na nga siya sa kahon. Hindi lubos maisip ni Julie na pati ito ay papasukin niya para sa pera pero parang nais niya pa itong gawin kesa magpahalik kay Makoy na madalas mapanisan ng laway sa gilid ng labi. Nakarinig na nga siya ng mga boses sa labas. Nagiinuman na nga ang mga to. Nagtataka si Julie dahil familiar ang boses ng isang lalaki. Kaboses yun ni Aaron. Inalala ni Julie ang petsa. Tama na kaarawan din ni Aaron kaya siguro naririnig niya ang boses ng lalaki. Hindi pa nga siguro ito naalis sa utak niya. Go, buksan mo ng regalo namin sa'yo. Enjoy! Sigaw pa nga ng isang lalaki malapit na ngang hudyat ng tugtog kung kailan siya lalabas sa kahon. Sinabi ko naman sa inyo, I am not up for this. Saad naman ng lalaki na may kaarawan. Sige na, Brad. Baka ito ng last birthday mo na single, malapit pa naman ata kayo ikasal ni Zaina. Sino naman ang nagsabi na ikakasal kami ni Zaina? Sagot ng lalaki. Nagtaka nga si Julie at lumalakas ang kutob. Ramdam niyang si Aaron ng lalaking sasayawan niya ngayon. Gusto na nga lamang niyang lumubog sa lupa at magpakain. 5 taon nga silang hindi nagkita at sa ganitong kalagayan pa talaga siya maabutan. Umalis na nga ang mga kaibigan. Tumunog na maya-maya pang sexy music. Dapat ngayon ay lumabas na nga si Julie ngunit nanatili siyang nakamukmok sa kahon. Walang balak lumabas. Dahil sa tagal ay lumapit nga si Aaron. Miss, lumabas ka dyan. Hindi ka na ba nakahinga dahil sa tagal? Unti-unting tumayo nga si Julie. Hinarang sa buong mukha ang buhok upang hindi nga siya makilala ng lalaki. Ano yan? Bakit mas mukha ka pang sad ako, imbes na akitin ako? You should be dancing on my lap. Nakakatawang sad nga ni Aaron na tila pinagtitripan nga ang babae. Umiling-iling si Julie at hindi nagsalita. Takot na makilala nga siya ng lalaki. You have a nice body. You remind me of someone. Anas pa nga ni Aaron at pinakatitigan ng babae. Lumapit ito at hinawi ang buhok ng babae. Huli na para umiwas pa. Napakunot ang noon ni Aaron at nagtaka nang makita ang asawa niya na nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Nakilala na ito nga si Julie. Wow! After 5 years matapos mo kong iwan, you will show up on my random birthday? Hindi makapaniwalang saad ni Aaron at napasuklay na nga lamang ng buhok gamit ang daliri. Pansin pa rin ang tangkad niya kay Julie. Nakayuko lamang si Julie at kagat ang labi. Hi! Happy birthday! Anas na nga lamang ni Julie. Bakit ka nandito? Trabaho mo na ba to? Sumayaw sa mga birthday ng lalaki, ha? Mapanganib na tanong nga ni Aaron. Nanggigigil na ang kanyang asawa ay ganito ang suot sa kanyang harapan ngayon at sa harapan ng mga kalalakihan. Hoy, hindi no. Sideline ko lang to. Tsaka hindi ko naman alam na ikaw pala ang lalaki. Malas talaga. Mahinang anas pa ni Julie. Bakit? Gusto mo na ibang lalaki? Kita mo ba yung suot mo? Kahit ako kayang-kaya ko yan punitin.
Ano ba? Papagalitan mo lang ba ako? Uuwi na lang ako. Huwag mo na akong bayaran, total hindi ko naman nagawa ang trabaho ko eh. Ani nga ni Julie at akmang lalabas na nga sana ng pinto. Nang hilain nga siya ni Aaron. Diyan ka magaling eh. Palagi kang umaalis imbes na makipag-usap. Tandaan mo, asawa mo pa rin ako. Banta ni Aaron. Sa papel na lang tayo kasal, Aaron. 5 taon na ang lumipas na maghiwalay tayo. Siya nga pala. Dapat na tayong magkaroon ng annulment. Win-win din naman dahil may boyfriend na ako. May girlfriend ka na. What? You have a boyfriend? Tanong nga ni Aaron. Oo. Bakit parang nangako sa ka masyado? Ikaw rin naman ang may girlfriend na, di ba? Si Zaina. Hindi talaga nagkamali ang hinala ko noon pa man. Walang mag-aanal sa atin. Hindi ako papayag. Hibang ka ba? Sa ating dalawa ikaw ang may pera. Malamang ikaw ang may kapangyarihan na magpaanal. Kapag hindi tayo nagkaroon ng annulment, hindi na tayo makakasal sa iba. That's the point. Ayaw kitang mapunta sa iba. Kung hindi ka para sa akin, edi hindi pa rin para sa kanila. Aaron, baliw ka na ba? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba, Julie. Ako pa rin ang asawa mo at akin ka pa rin uuwi. Ani nga ni Aaron at tinulak nga sa pader si Julie. May pananabik na hinalikan nito, mapusok at maparusa. Tinutulak nga ni Julie ang dibdib ni Aaron, palayong ngunit hinuli nga nito ang kanyang kamay at idinikit sa pader sa taas nga ng kanyang ulo. Dahil doon ay hindi na nga nakapanlaban pa si Julie. Sabik na sabik si Aaron sa kanyang asawa at ito palang muli ang kaarawan niya na naging masaya siya. Noong nang babae ka, Aaron, hindi na ako iyo. Wala na tayong koneksyon. Kung hindi mo maibibigay ang annulment na gusto ko, ako ang gagawa ng paraan. Sad pa nga ni Julie. Gagawa rin ako ng sarili kong paraan, Julie. Magsasama ulit tayo sa isang bubong. Napakunot noo nga si Julie. Huwag mong baliktarin ang lahat. You know well na noong tayo pa ay wala akong ginawa kundi maging mabuting asawa sa'yo. At ikaw tong napakaraming chicks. Hindi ka pa nakontento sa akin. And you think I am that easy? Matapos lahat ng ginawa mo, papayag ba ako? You are a playboy at may boyfriend na ako. Napatigil si Aaron at hindi makapaniwalang tumingin kay Julie. Tumawa ito ng pagak at umiling. You have a boyfriend? Alam ba ng boyfriend mo na may asawa ka, ha Julie? Sino ang playgirl sa atin ngayon? Chicks? Ang hirap sa'yo ay puro kamaling akala. Imbes na paniwalaan mo ko na asawa mo, inuna mo pa ang kutob mo. Saad ni Aaron. Talaga ba? So ano yung nakita ng mata ko? Ilusyon. Alam mo, this conversation is leading nowhere. Isang sagot, isang tanong. Tutulong ka ba para mapaanal tayo o hindi? Give me your number. I will contact you about it. Napairap na nga lamang si Julie at tinipang ang kanyang numero sa cellphone ng lalaki. Nang magangat siya ng tingin, ay nakangisi ang lalaking nakatingin sa kanyang dibdib. Hoy, bastos! Angil pa nga ni Julie at sinubukan na takpan ng dibdib. Sus, pinahawak mo nga yan sa akin dati eh. Dati yun. What happened? Bakit parang mas malumusog? Tanong pa nga ni Aaron na natatawa. Noon kasing nagbuntis si Zia, naging mas malaki ang kanyang dibdib, hindi man halatang nanganak siya. Ngunit isang dibdib niya sa mga indikasyon. Wala kang alam, magsama kayo ng babae mo, sa kanya ka tumingin na. Time will come, Julie. Mahahawakan ko ulit yan. Ngising-ani pa nga ni Aaron bago hinubad ang t-shirt. Huy, ano pang ginagawa mo? Lumapit nga ito kay Julie at isinuot nga sa babae ang t-shirt. Pumunta ulit ito sa isang kwarto at pinasuot nga kay Julie ang isang jogging pants. Malamang, hindi ako papayag na ganyan ang suot mong lalabas ka. Hindi ka rin naman papayag na ihatid kita, diba? Mas pipiliin mong mag-commute. Buti naman at alam mo, ayaw kitang makasama. Umiinit ang dugo ko sa'yo. Ani pa nga ni Julie. Natawa ng mahina si Aaron at tinitigan ang mukha ng asawa na nakabusangot. Ginulo niya ang buhok nito
at malamlam na tinignan. I miss you, Julie. Akala ko hindi na ulit kita makikita. Gustong maiyak ni Julie at ayaw nga niyang marinig ang mga salitang yon kay Aaron. Ayaw niyang umasa dahil alam niyang sa puso niya, ito pa rin ang nagmamay-ari sa kanya. Tawagan mo na lang ako kung may usad na patungkol sa annulment. Please, Aaron, huwag na tayong magpahirapan pa. Ito naman ang gusto nating dalawa, di ba? Saad nga ni Julie bago tumalikod at lumakad nga paalis. Naiinis nga siya sa nangyayari. Hindi niya inaasahang sa ganitong kalagayan nga siya makikita ng kanyang asawa na 5 taon nga niyang hindi nakita. Tinawagan nga ni Julie ang mga lalaking nag-hire sa kanya bilang tagasayaw. Tinanong niya kung dapat niya bang ibalik ang pera, ngunit hindi na raw. Sa makatuwid, hindi naman ata nagsumbong si Aaron na hindi naman niya talaga ginawa ang trabaho niya. Nakasakay siya sa jeep. Naisip nga niya na kung hindi sila naghiwalay ni Aaron, baka hindi ito successful ngayon. Baka rin tinakwil na nga rin ito ng kanyang magulang dahil nabuntis siya. Tumigil siya sa grocery store at binilhan nga ng gusto nga ni Bea. Masaya siyang may maiuwi kahit papaano. Naisip niya rin na hindi nga dapat malaman ni Aaron ang patungkol sa kanilang anak. Baka masira pang relasyon nila ni Zaina at maaaring kunin pa nga sa kanya si Bea. Nag-text ang kanyang ate Ella na naroon nga si McCoy sa kanilang tahanan. Doon daw maghahapunan. Oh, bilisan mo naman Julie at wag mong pinaghihintay ang bisita. Bungad nga ng kanyang ina na nagkukumahog nga sa paghahanda ng pagkain. Halos lahat ng electric fan ay nakatutok kay McCoy takot na makaramdam nga ng init ang bisita. Bakit ganitong lamesa niyo? Nasaan ang table napkin kahit tissue wala? Reklamo pa nga ni McCoy, napaka-arte nga at gustong umirap ni Julie. Sandali lang McCoy bibili ako sa tindahan. Ani na nga lamang ng ama nito. Ew, no way! Ayoko ng mga bili lang sa tindahan, branded na tissue ang ginagamit ko. Sagot pa nga ni McCoy. Napatango na nga lamang ang ama ni Julie, parang Diyos nila kung ituring si McCoy. Napakataas ng tingin nila rito dahil nga head manager sa Malian Corporations. Napailing na nga lamang si Julie paano na lang pag nalaman ng mga to na asawa niyang may-ari ng kumpanya na yon. Ano ginagawa mo rito, McCoy? Mataray na tanong ni Julie. I just realized na mali nga ang paghalik ko sa iyo nung nakaraan. Lalo na at wala naman tayong kaya ngayon. Pumapayag na ako maging asawa. Pwede na tayong ikasal. Hibang nga na saad nga ni McCoy. Nagningning naman ang mata ng mga magulang ni Julie. Ito na nga ata ang sagot sa kanilang kahirapan. Hoy McCoy, ayos ka lang ba? O naalog ang utak mo nang nasampal kita ha? Hindi nga tayo mag-boyfriend tapos ngayon sasabihin mong pwede na tayong ikasal? Bakit? Sinabi ko bang gusto kitang maging asawa? Ano ka ba, Julie? Si McCoy nang nag-aaya sa'yo. Sino ka naman para tumanggi? Ani pa nga ng kanyang ina. Kapag pinakasalan mo ko, babayaran ko ng kalahati ng utang niya sa bangko. Tanggap ko rin na may anak ka. Saan ka pa makakahanap ng katulad ko, Julie? Ani nga ni McCoy na halos magpapalakpak nga sa tenga ng ama ni Julie. Talaga ba, McCoy? Babayaran mo ang utang namin? Tanong nga ng ama ni Julie. Yes, bibigyan ko na rin kayo ng pangnegosyo para naman makaahon kayo. House is so ill. Ani pa nga ni McCoy. Lahat ng miyembro ng pamilya ni Julie ay nakatingin sa kanya na parang Diyos. Umaasang magsasabi na, oo ang sagot niya. Ngunit tayo lumabas ng salita sa kanyang bibig. Pag-iisipan ko muna. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Ani na nga lamang ni Juliet umalis na nga sa hapag. Tinawag siya ng kanyang ama ngunit hindi nga siya lumingon. Ilang sandali narinig nga niya ang pag-alis ni McCoy. Malakas ang katok ng kanyang ama sa pintungan ng kwarto niya. Julie, buksan mo to! Sigaw nga ng kanyang ama at binuksan nga ni Julie ang pinto at lumagapak nga ang malapad nga na palad ng kanyang ama. Ikaw na bata ka! Ang tanda mo na at may anak ka na. Hindi mo pa rin pinagagana ang utak mo. Gusto ka ng pakasalan ng taong mayaman pero ayaw mo pa. Ano bang inaarte mo ha? Hindi ko mahal si McCoy, Tay. Bakit ba ako babayad yun ng utang? Ayoko nga sa kanya. Kapag hindi mo pa inayos ang desisyon mo,
Malilintikan ka talaga sa akin. Ani pa nga ng ama nito bago umalis. Mugto ang mata ni Julie sa pagiyak. Mabuti na nga lamang at malalim nga ang tulog ng kanyang anak. Nakareceive siya ng text kay Aaron. Nagyayaya nga itong makipagkita sa isang restaurant na matagal at madalas nga nilang kinainan noon. Nagayon si Julie at umalis nga sa kanilang tahanan. Hinalikan niya sa noo ang anak. Bumaba siya sa jeep at nilakad na nga lamang ang papasok. Kahit mayaman na nga noon si Aaron, hindi naman ito mapag-inarte katulad ni McCoy. Habang naglalakad sa familiar na lugar nila noon, ay naalala nga ni Julie ang nakaraan nila ni Aaron. Mga panahong masaya pa nga sila na mag-asawa. Dumating siya at naroon na ang lalaki. Napakunot ang noon nito nang makita nga siya. Bakit may sugat ka? Sinong gumawa niyan sa'yo? Nag-aalalang tanong pa ni Aaron. Tatay ko, alam mo na. Ginagawa ka pa rin niyang ganyan? Ang tanda mo na, Julie. Bakit ka pa rin niya sinasaktan? Naiinis nga na saad ni Aaron. Wala eh. Hindi pa rin bayad mga utang namin. Napakunot no ang lalaki. Bakit ikaw ang sasaktan niya? May gusto ngang magpakasal sa akin. Hindi nga pwede kaya yun, nagalit. Ang magaling ko nga hindi niya naman kasi alam na kasal na ako kay Aaron. Kaya please, maganal na tayo. Para saan? Para ikasal ka at ibayad sa utang nila? Magkano ba yan? Inis na saad pa nga ni Aaron. Malaki. At hindi ako tatanggap ng tulong sa'yo. Ayoko ng utang na loob. Kasal pa rin tayo, Julie. Matagal na tayong hiwalay. Sa papel lang tayo kasal. Ikaw lang naman ang umalis eh. Umalis ako dahil babaero ka. Napagod ako, Aaron. Simulan natin ulit. I can prove myself to you. Natawa ng mahina si Julie. Aaron, madami nang nagbago. Maraming bagay sa akin ang hindi mo alam. Dililigawan kita ulit. Para makilala kita ulit. Let's not now, please. May pagmamahal pa ba sa relasyong to, Aaron? Paano si Zaina? Ang lalabas sa kabit ako pa. Umiling si Aaron. Alam ni Zaina ang patungkol sa'yo. Alam din niya nakasal na ako at alam niya na ikaw ang gusto ko. Ani nga ni Aaron habang nakatingin nga sa mata ni Julie. Pumipintig nga ang puso ni Aaron ngayong nasa harapan na nga niya ang kanyang dating asawa. Well, asawa pa rin niya sa papel. Tila muling nagbalik nga ang alaala. Mahal na mahal pa rin nga niya ito. Kinuha nga ni Julie ang baso at uminom. Sinundan niyo ng tingin ni Aaron. Bakit kayo nag-ahalikan nun? Bakit ang sweet niyo pa rin tignan hanggang ngayon? Kailangan namin gawin yun. Alam mo namang masyadong mahigpit ang magulang namin at gusto nila kami para sa isa't isa. Kaya nagplano kami ni Zaina na magpayaman sa sarili naming pera. Ngayong may kanya-kanya na kaming business, ay tinigil na rin namin ang pagpapanggap. Napakunot noo si Julie. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ako hinayaang mag-isip sa gabi na mag-isa sa kama natin? Iniisip ko kung mahal mo pa ba ako. Asawa mo ko, Aaron. Alam kong dapat ang nangyayari. I'm sorry. Patawarin mo ko. Ayoko lang na dumagdag pa sa isipin mo. Lalo na at may problema ka rin sa pamilya mo. Naisip ko lang na kapag yumaman na ako at may sariling pera na hindi umaasa kila mama at dad, magiging malaya na tayo kahit hindi ko na sinabi. Pero narealize kong mali yun. Pero nasa ni Julie ang luha nga sa kanyang mga mata. Labis nga siyang nasaktan noon at matapos ang 5 taon at ngayon, narinig nga niya ang plano ni Aaron. Umorder nga sila ng pagkain. Katulad ng madalas nilang kainin noon, tahimik silang dalawa at hindi alam ang unang sasabihin. Dumating na nga ang waitress ngunit aksidenteng natapon nga nitong pagkain sa bandang hita ni Julie. Oh my gosh! Anas nga ni Julie nang matapon nga ang pagkain sa kanya. Napatayo si Aaron at agad na tinulungan si Julie. Labis naman ang hingi ng tawad ng waitress na nanginginig pa nga dahil halatang baguhan. Ma'am, sorry po talaga, hindi ko po sinasadya. Nadulas lang po talaga ang kamay ko sa tray dahil sa kabe. Paliwanag na ng waitress. Takot mawala ng trabaho. Next time, miss, be careful. Baka sa susunod ay mainit ang dala mo at makapasok ka ng customer. Ani pa nga ni Aaron. It's okay, miss. Hindi naman ako nasaktan. Dumating ang manager na halatang kabado dahil sikat na tao si Aaron.
I'm so sorry po, baguhan lang po kasi ang waitress. Kabado na saad nga nito. It's fine. Babayaran na lang namin. Sagot nga ni Aaron at naglabas nga ng pera. Pinaliwanag na nga rin ni Julie na ayos lang ang nangyari. Umalis na rin sila at sumakay na nga lang si Julie sa kotse ni Aaron. Ihatid na ba kita sa inyo? Ayoko pa umuwi. Sad na nga lamang ni Julie. You can stay in my condo. Ani naman ni Aaron at nagsimula na ngang mag-drive. Nakatulog nga si Julie sa biyahe. Binuhat lang din siya ni Aaron papasok sa loob. Halos ang mga tao ay nakatingin nga din. At isa nga siyang tao na sikat na may buhat na babae at tiyak ang mga ito na hindi yun si Zaina. Inihiga nga ni Aaron si Julie sa kama at pinalitan ang pangibaba nito dahil namansyahan na nga ng pagkain. Napatitig nga si Aaron sa magandang mukha nito. Namiss niya ang kanyang asawa kaya hindi na nga napigilang dampian ng halik ang labi. Napamulat ng mata si Julie. Gusto sana niyang itulak si Aaron ngunit nakita lang din niya ang sarili na tumugon nga sa halik nito. Sabik nga ang dalawa na halos naghahalo na nga ang mga laway. Patuloy na sumasagi sa isip ni Julie na dapat nga niyang itigil yun. Ngunit asawa niya ito at walang mali sa kanilang ginagawa. Hinawakan nga ni Aaron ang importanteng parte ng kanyang katawan at halos mabaliw si Julie. Kagat-kagat niya ang labing idinadaing nga ang pangalan ni Aaron. Wala na nga siyang pantaas at kita na nga ni Aaron ang dalawang hinaharap nito at isinubo nga yun. Napasabunot na nga lamang si Julie sa buhok nito. Namiss ko to. Akin pa rin ang mga to. Sad nga ni Aaron. Iyon naman talaga eh. Wala nang bang ibang nakakuha. Ngumisi si Aaron at tugon nga ni Julie at ibinaba na nga ang tumatakip sa kanyang pangibaba. At mas lalo ngang naging mapusok si Aaron. Napunta na nga ito sa sensitibong parte ng katawan ni Julie. Matagal nga siyang nanabik sa asawa. Mahusay nga ang kanyang ginawa. Diniin pa nga nito at kinagat na pasabunot na nga lamang at napakapit na nga lamang sa bedsheet si Julie na hindi na alam kung saan nga ibabaling ang ulo. Matapos yun hinawakan nga niya ang kargada ni Aaron. Napadaing naman si Aaron sa ginagawa ni Julie. At mas magaling nga si Julie ngayon. At hindi mahalata nga na matagal na nga siyang hindi gumagawa ng ganito. Mainit ang loob at pakiramdam ni Julie na puno ng saya. At pinaramdam nga nilang pagmamahal sa isa't isa sa mainit na gabing yun na parang nagpabaliw nga sa kanila. Isinisigaw nga ng babae ang pangalan ni Aaron na siyang mas nagpasarap sa pakiramdam. Halos malupaypay na nga sila. Matapos ang kanilang ginawa, nilinisan naman siya ni Aaron at dinamitan. Umaasa si Aaron na sa araw ng bukas ay magkakaayos na nga sila ni Julie at muling maibalik ang dating tamis ng kanilang pagmamahalan. Samantala na pabalikwas nga ng bangon si Julie, may saplot na nga siya at nakapulupot nga ang braso ni Aaron sa kanyang bewang. Napasapo na nga lamang siya sa noo at napailing sa naisip na maaring may mabuo nga sa kanila ngayon sa loob ng ginawangan nila. Hindi pa nga nito alam na anak nga nila si Bea, maaring masundan pa. Mabilis na napailing na nga lamang si Julie at tumayo. Hinanap niya ang daan palabas at walang paalam na umalis. Nangako siya na isasama nga niya sa grocery store si Bea ngayong araw at ayaw niyang biguin ng anak. Pagdating sa bahay ay naroon na ang kanyang ate Ella at nabihisa na nga niya si Bea sa kanilang pamamasyal. Ang tagal kang hinintay ng bata. Bakit hindi ka nakauwi? Saan ka naman natulog? Tanong nga ng kanyang ate Ella. Doon sa katrabaho ko. Nahirapan kasi sa biyahe. Palusot na nga lamang ni Julia at hinawakan nga ang kamay ng anak at ngumiti. Siyempre darating si Mama. Nangako ako sa'yo, di ba? Ngiti pa nga ni Julie. Opo mama, naghintay po ako sa inyo eh. Ngiting sabi pa ni Bea. Binuhat na nga siya ni Julie, sumakay na nga sila ng tricycle at namasyal nga sa bayan. Binilhan niya ang anak ng mga gusto nito. Naglaro na nga rin sila ng arcade at ilang sandali pa ay pumasok na nga sa grocery store. Huwag kang lalayo kay Mama ha. Baka hindi kita makita. Paalala naman ni Julie sa anak. Opo mama, dito lang po ako sa tabi niyo. Sabi naman ni Bea na palingalinga nga ang tingin sa paligid. Napatingin nga si Julie sa anak.
Lumalaki na ito at alam niyang sa mga susunod na taon ay magtatanong na patungkol sa kanyang ama. Mama, gusto ko po ng orange. Sweet daw po yun, sabi ni Lola eh. Sabi nga ni Bea sa kanyang ina. Sige anak, pero piliin mo yung walang sira ha. Habang abala sila sa pagpili ng prutas, napadaan si Aaron sa parehong aisle. Galing siya sa trabaho at nagdesisyong dumaan upang bumili ng kape. Sa hindi inaasahan, nahagip nga ng kanyang mata ang isang bata. Natigilan siya nang makita ang mukha nito, parang may nakikita nga siyang familiar sa bawat anggulo. Ang mga mata nito, ang ngiti, para bang sarili nga niya ang nakikita. Tumigil si Aaron. Hindi makapaniwala. Tinitigan niya ang bata at saka lumipat nga ang tingin kay Julie na abala sa harap ng prutas. Julie? Napalingon si Julie at agad na nabutla nang makita nga ang lalaking ilang taon na nga niyang iniiwasan. Kumakabog ang kanyang dibdib habang pinilit maging kalmado. Nilapitan nga siya ni Aaron, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Sino siya? Takang tanong ni Aaron. Anak ko. Diretsang sa adaman ni Julie. Ilang taon na siya? Hindi mo na kailangan malaman. Ilang taon na, Julie? Hindi makasagot si Julie. Si Bea naman tumitingin nga sa kanilang dalawa. Tila walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. 5 taon? Julie, sagutin mo ako. Oo, 5 taon. So anak ko siya. Hindi Aaron, anak ko siya. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Julie. Kahit anong tanggi mo, nakikita ko sa kanya. Sa mata pa lang niya, alam kong anak ko siya. Tumigil ka, Aaron. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Eksena? Hindi ba ito eksena na 5 taon mo akong tinaguan ng anak natin? Hindi kita pinagtaguan. Pinrotektahan ko lang siya. Napakunot noo si Aaron. Pinrotektahan? Julie, anak ko rin siya. Wala kang karapatang ipagkait siya sa akin. Hinila nga ni Julie si Bea palayo pero mabilis na pumagitna si Aaron. Huwag mo akong iwasan. Julie, hindi kita hahayaang dalhin ulit ang anak ko nang wala akong sagot. Si Bea, litong-lito, ay biglang nagsalita at tumingin nga sa kanyang ina na nangingilid ang luha. Mama, bakit po galit si Tito? Tanong nga ni Bea at napatingin kay Aaron. Walang galit anak. Tara na, uwi na tayo. Hindi ako galit, Bea. Natigilan si Julie nang marinig nga ang sinabi ni Aaron. Halatang hindi niya sinasadyang masabi ang pangalan ng bata pero naramdaman niyang nagkaroon ng bigat ang sitwasyon. Aaron, sa kondo ko tayo mag-usap, Julie. Ngayon na. Hindi. Hindi na ito tungkol sa ating dalawa. Tungkol to sa anak natin. Habang natutulog si Bea sa silid, magkatapat nga sina Aaron at Julie sa sala. Sa paligid ay puno ng tensyon, pero mas nangingibabaw ang bigat ng damdamin. Bakit, Julie? Bakit may tinago si Bea sa akin? Dahil natatakot ako, Aaron. Paano kung kunin mo siya sa akin? Mayaman ka, makapangyarihan at ako, ano ba ako kumpara sa'yo? Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo kaya kong kunin ang anak natin nang ganun-ganun lang? Julie, gusto ko lang makilala siya. Paano kung malalaman na hindi mo siya agawin sa akin? Hindi mo ko iniintindi noon. Ang inakala ko, si Zaina ang pinili mo. Walang namagitan sa amin ni Zaina. Isang pagkakamali yun, Julie. Pero hindi ibig sabihin na kaya kong talikuran. Pero iniwan mo ko sa ere noon. Hindi kita iniwan, Julie. Ikaw ang umalis. At nung nawala ka, iniwan mo rin sa akin ang sakit nang hindi ko man lang alam na buntis ka. 5 taon, Julie. 5 taon akong walang alam. Dahil sobrang sakit, Aaron. Sobrang sakit na makita kang kahalikan siya. Paano ko kaharapin yun? Habang daladala ko si Bea. Saglit na natahimik nga at ramdamang bigat ng kanilang mga salita sa hangin. Alam kong nasaktan kita noon at hindi ko maibabalik ang 5 taon na nawala, pero Julie, hayaan mo kong bumawi.
Hayaan mo akong maging ama kay Bea. Tumulo ang luha ni Julie. At sa unang pagkakataon, nakita niyang seryoso si Aaron. Hindi itong lalaking iniwan niya noon. May pagbabago sa mga mata nito. Para kay Bea, Aaron. Pero wag mong sirain ang tiwala ko. Hindi ko sisirain, Julie. Hinding-hindi. Habang natutulog nga si Bea, parehong nagdesisyon nga si Aaron at Julie na magtulungan nga para sa ikabubuti ng bata. Sa kabila ng kanilang galit at hinanakit, si Bea ang nagbigay nga ng dahilan upang maghilom ang sugat ng nakaraan. Pumayag na nga muna si Aaron na umuwi nga si Julie at Bea sa kanilang tahanan upang hindi mabigla ang bata. Mabuting masanay muna ito sa kanyang presensya bago nila ipaalam na siya ang ama nito. Mahigpit ang yakap nga ni Aaron at maraming regalo, laruan, damit at mga grocery ang kanyang pinamili sa kanyang sekretarya para sa bata. Hindi ba sobra naman ata to? Kulang pa yan. Kumpara sa 5 taon na nawala ako. Hayaan mo na lang ako at bigyan ng bata. Napatango na nga lamang si Julie. Dahil para nga rin naman yan kay Bea. Tuwang-tuwa naman ang bata dahil ang mga pangarap nga nito na pinag-iipunan pa ni Julie para mabili, nandito na at yakap niya. Mama, tignan mo po, ang dami pong binili po sa akin ni Tito. Thank you po, Tito. Akin na po ba to lahat? Bungis-ngis nga na tanong nito. Oo naman. Kapag may gusto ka pa, sabihin mo lang sa akin lahat, akong bahalang bibili. Ngiti namang saad nga ni Aaron. Naglaro pa ang mag-ama bago sila umalis. Nang nasa pinto na nga siya, hinila ni Aaron si Julie at niyakap. Dinampian niya ng halik ang noo nito. Maraming salamat at inalagaan mo si Bea. Pakiramdam ko napakawalang kwenta ko. Hayaan mo naman akong bumawi. Hindi lang kay Bea kundi pati rin sa'yo. Nagsusumamang saad nga ni Aaron. Aaron, sa totoo lang mahal pa kita. Pero ang tiwala na meron ako sa'yo, may lamat na. Masyadong mabilis ang lahat eh. Hindi ko pa napoproseso ang mga nangyayari kaya kung pwede, magpapahinga muna ako. Sad nga ni Julie at matipid lang nang initian nga si Aaron. Niluwagan ni Aaron ang pagkakayakap at naintindihan ni Julie. Hinatid niya ang dalawa sa kotse at tumigil sa tahanan. Pagbaba nga ng dalawa ay napataas nga ng kilay ang kanyang ate Ella dahil hinatid siya ng kotse at marami silang dala. Sino naman yun, Julie? Taas kilay na tanong nga ni ate Ella. Wala ate, kaibigan lang. Sagot ni Julie. Baka naman pagselosan naman yan ni Makoy pero kung mas mayaman yan kay Makoy digora na. Ani nga ng kanyang ate at humalakhak. Napailing na nga lamang si Julie sa kanyang pamilya. Pumasok na nga sila sa loob at tinayos nga ang mga gamit. Isang araw niyang kasama si Bea at sa gabi naman, pinatulog niya ang bata. Bea, gusto mo ba malaman kung sinong papa mo? Opo, Mama. Kapag po kasi nagpapadrawing po si teacher, hindi ko po alam kung mukha po ni Papa eh. Payat po ba siya o mataba? Ano pong favorite color niya? Inosente at tila excited nga na saad nga ng bata. Si Tito, yung bumili sa'yo ng maraming laruan, siya ang papa mo. Ani nga ni Julie sa anak. Napawang ang bibig nga ni Bea. Kaya pala mama, parehas po kami ng buhok at ayaw po namin pareho ng ampalaya. Sabi po kasi ni Tito ayaw niya rin po ng ampalaya eh. Tumango-tango si Julie. Hindi naman kasi talaga may pagkakaila na maraming pagkakapareho ang dalawa. Love na love ka niya. Nawala lang siya kasi umalis si mama. Tapos ngayong bumalik si mama, nakita ka niya at gusto kanyang makilala. Ani nga ni Julie sa anak. Wow! Astig pala si Papa, mayaman si Papa! Namamanghang ani ng anak. Napatawa na nga lamang si Julie. Sa dami ng sinabi niya, ay yun talaga ang napansin ng anak. Sige na matulog ka na dahil baka bumisita siya bukas. Miss na miss ka pa naman niya. Kaya pala Mama, naghag po siya sa'yo Ay, kinikilig ka po ba Mama? Intrigang tanong pa nga ng bata. Ikaw na bata ka? San ka natuto niyan ha?
Kay Ate Ella po sa tuwing nanonood po kami ng pelikula sa TV. Sagot ng anak. Natawa na nga lamang si Julie. Madami pang dinaldal ang kanyang anak bago nga lumalim ang paghinga. At nakatulog na. Kinabukasan maaga siyang ginising ng kanyang Ate Ella at ang kanilang ina. Dalhin mo to kay Makoy. Sabihin mo nilutuan ko siya para naman. Gumaan ang loob niya sa'yo. Ani nga ng kanyang ina habang naglalagay nga ng pagkain sa baunan. Napahinga na nga lamang ng malalim si Julie at hindi na umalma. Hawak nga ni Julie ang brown paper bag na naglalaman ng tanghalian para kay Makoy. Napansin niya na marangyang paligid nga ng Malian Corporations, mga glass walls, marble floors, at abala nga ang mga empleyado sa kanilang mga cubicle. Pakiramdam niya para nga siyang dagang pumasok sa isang palasyo ng mga leon. Bakit kasi pumayag pa ako eh? Bakit naman kasi ako pangbayad utang ng pamilya ko? Dumiretso na nga lamang siya sa elevator at umakyat sa opisina ni Makoy. Nang makarating sa harap ng pinto nito, huminga siya ng malalim bago pumasok. Nakita niya si Makoy na abala sa laptop nito. Suot ang isang mamahaling suit at nakataas ang paa sa mesa. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sabi ko huwag ka nang magpunta dito? Nagdala ako ng tanghalian. Niluto ni Mama, sabi niya paborito mo raw. Paborito ko? Kanino bang utak yan? Teka, sigurado ka bang malinis yan? Alam mo namang maselan ako eh. Oo naman. Niluto to ng maayos, try mo na. Habang inilalapag ni Julie ang brown paper bag sa mesa, hindi niya sinasadyang natapon nga ang sabaw mula sa isang lalagyan. Diretso ito sa mamahaling sapatos ni Makoy. Napanganga si Makoy sabay na patingin sa basang sapatos. Julie, ano to? Alam mo ba kung magkano tong sapatos na to? 50,000. Kaya mo bang bayaran to? Makoy, sorry na. Hindi naman sinasadya eh. Ayusin ko na. Huwag mo nang hawakan pa. Wala kang magagawa at hindi mo kayang bayaran to kahit ilang taon kang magtrabaho. Makoy, sorry na nga, okay? Hindi nga sinasadya. Sabaw lang yan. Sabaw? Yan ang problema sa inyo eh. Akala nyo pwedeng baliwalain ang lahat dahil sabaw lang. Hindi ka bagay dito, Julie. Hindi ka bagay sa buhay ko. Itinulak nga ni Makoy si Julie pa atras. Napatigil ang mga empleyado sa labas ng opisina. Nakasilip sa salamin. Tumayo si Julie nanginginig pero hindi pa rin umalis. Pwede ba? Huwag ka namang bastos. Aayusin na nga, di ba? Ano nga ayusin? Tumigil ka na, Julie, hindi kita kailangan makita dito. Biglang bumukas nga ang pinto. Isang malakas na boses ang tumigil sa kanilang argumento. Makoy! Lahat ng ulo sa paligid napatingin kay Aaron, ang CEO ng Malian Corporations. Tila bumagsak ang temperatura sa kwarto. Suot niya ang navy blue suit, mukhang perpekto, at ang kanyang pasensya ay nagdala ng katahimikan. Si Makoy na kanina ay kayabang-yabang napatigil. Sir Aaron, nandito po pala kayo. Pasensya na po, hindi ko kayo napansin. Hindi mo ako kailangan pansinin. Ang gusto kong marinig, Makoy, ay paliwanag. Anong nangyayari dito? Sir, wala po to. Maliit na aksidente lang. Natapon lang ang pagkain, hindi naman big deal. Napatingin si Aaron kay Julie. Napansin niya ang luha sa mga mata nito at ang nanginginig nga nitong kamay. Lumapit siya kay Julie at hinawakan ng balikat. Julie, ikaw bang sinisigawan nitong si Makoy? Aaron, wag na. Hindi na mahalaga to. Mahalaga to. Sa akin mahalaga ka. Nagulat nga si Julie sa sinabi ni Aaron sa harapan ng maraming empleyado. Si Makoy naman napahakbang pabalik. Nagpipilit ng umiti. Sir, misunderstanding lang po. Hindi ko naman intensyon na masaktan si Miss Julie. Miss Julie? Hindi mo ba kilala kung sino siya? Lahat ng empleyado sa paligid ay nagkatinginan. Ang tensyon sa hangin ay tumaas pa. Tumayo si Aaron ng mas tuwid. Tinitigan nga si Makoy ng diretsyo. Makoy, asawa ko si Julie.
Mrs. Malian ang tawag mo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni McCoy at halos mawala ang kulay sa mukha nito. Ano? Asawa? Pero hindi naman nakalista sa records ah. Wala akong alam. At hindi ka nagsabi, Julie. Nagmukha akong tanga. Saad pa nga ni McCoy. Di ba sinabihan naman kita na ayoko? Pero ginagamit mo ang kahirapan ng pamilya ko at ang kayamanan mo. Hindi ko kailangan ipaalam sa lahat ng tao. Pero ngayong sinaktan mo siya, panahon na para malaman nyo. Ang sino mang manakit sa asawa ko, wala nang lugar sa kumpanyang to. Aaron, hindi mo kailangan gawin to. Bulong naman ni Julie. Kailangan, dahil mahalaga ka sa akin at walang pwedeng manakit sa'yo lalo na habang nandito ako. Dinala nga ni Aaron si Julie palabas ng opisina. Habang ang lahat ng empleyado tahimik lamang, na sumunod ng tingin. Ang dating sigaw nga ni McCoy, napalitan ng katahimikan. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Julie ang init ng proteksyon. Mula kay Aaron isang bagay na matagal na nga niyang kinalimutan. Naiwan naman doon si McCoy. Taas baba ang dibdib dahil sa pagkapahiya, inis, takot at galit. Siguradong magsasabi si McCoy kila mama. Paano pag tinanong nila ako patungkol sa kasal? Ano ipapaliwanag ko? Sasama ako sa'yo. Mag-asawa tayo, haharapin natin ito ng magsama. Napatango na nga lamang si Julie na hindi lubos alam ang gagawin. Hindi nga siya nagkamali dahil maya-maya lang, sunod-sunod na ang tawag at text sa kanya ng kanyang ate Ella. Sakay nga sa kotse at bumaba silang magkasama ni Aaron. Halos mapanganga naman sa gulat ang kanyang ate Ella. Kilala kasi nila ang lalaki sa magazine bilang CEO ng Malian Corporations. Halos magpanik ang kanyang pamilya nang makita kung sino ang bisita. Sino ba naman kasi ang hindi nga magugulat sa pagdating ni Aaron? Magandang hapon po. Ako si Aaron Malian. Nandito po sana ako para makipag-usap patungkol sa sitwasyon namin ng aking asawa. Ani ni Aaron? At iniabot nga ang isang basket ng prutas na kanyang dala. Asawa? Asawa mo ang anak ko? Paano? Paano nangyari, Julie? Siya rin ba ang ama ni Bea? Litong-litong tanungan ng kanyang ama. Siya po. Siya ang papa ni Bea. Ikinasal kami noon sa kasalang bayan at pasensya na po. At hindi namin ipinaalam. Saad nga ni Julie. College pa lang magkakilala na kayo? College pa lang pala. Kasal ka na? Gulat nga na tanong nga ni Ella. Oo, kaya nga ayokong pumayag sa kasal ni McCoy. Ayoko sa ugali niya. At kasal na ako, balak ko sanang mag-anal kaso. Ayaw ni Aaron. Narinig ko nga po na gusto niyang ipakasal si Julie. Kaya kong bayaran ang lahat ng utang basta tigilan niyo na ang pamamaliit sa kanya. Ako ang asawa niya at wala nang iba. Sabat naman ni Aaron. Ikaw ba ang may-ari ng Malian Corporation? Big time pa lang nasawa ng anak ko eh. Ani pa nga ng kanyang ina. Ma. Pagbabanta naman ni Julie. Aaron, hindi mo kailangan gawin to. Utang ito ng pamilya namin at hindi mo kailangan madamay. Asawa kita, kaya tutulungan kita. Para saan pa? At pinagtrabahuan ko. Kundi para rin naman sa inyo ni Bea. Napatango na nga lamang si Bea at napakagat nga sa labi. Maraming kita nga si Aaron at alam niyang sobra-sobra pa nga ito, ngunit parang hindi tama na ito ang pabayarin nga sa mga utang nila. Huwag ka nang mag-alala. Masaya akong tulungan ka. Mahal kita, Julie. Mahal na mahal. Kung ito ang paraan para magustuhan ako ng pamilya mo, gagawin ko. Ani pa nga ni Aaron. Pero hindi naman alam ng babae ang kanyang isasagot. Nanatili pa nga ng ilang oras si Aaron at nakipaglaro sa kanyang anak. Nakilala na nga siya nito bilang kanyang ama. Labis ang tuwa ni Aaron dahil tinawag na nga siya nitong papa. Habang pinapanood nga ni Julie si Aaron at Bea na naglalaro ay lumapit nga ang kanyang ate Ella. Kaya naman pala ayaw mo kay McCoy eh. Asawa mo na pala itong may-ari ng Malian Corporations. Tagapagmana pala si Bea ng malaking kumpanya. Manghang saad pa nga ng kanyang ate na nagwagwapuhan nga kay Aaron. Ate, hindi naman sa yaman ni Aaron ko siya gustuhan eh.
Mahal ko siya, kahit noong college pa lang kami. At nakatira na sa maliit na apartment dahil ayaw niya umasa sa pera ng magulang niya. Nung naghiwalay kami, doon niya lang din itinayo ang Malian Corporations. Sa bagay, tsaka di hamak na mas gwapo talaga yan kay Makoy. Tignan mo naman ang itsura. Ang biceps, pak na pak. Hindi katulad ni Makoy, patpatin. Ani pa nga ng kanyang ate at tumawa. Aba, parang nung nakaraan lang gustong gusto mong pakasalan ko si Makoy ah. Ngayon todo bash ka na? Basta. Ikaw nang bahala sa buhay mo. Malaki ka na. May pamilya ka na rin. Ani nga ng kanyang ate at tinapik nga ang balikat. Nabayaran na nga ang kanilang utang sa bangko at sa marami pang mga tao. Masaya ang kanyang pamilya. Nagdesisyon na nga rin sila na bumukod ng bahay. Aaron, tabi ba tayong matutulog? Nahihiya nga ang saad nga ni Julie. Ito na lang ulit ang beses na nagkasama nga sila sa isang bubong. Napuno ng tawa ni Aaron ang silid, nawiwili nga sa namumulang mukha ni Julie. Bakit Julie? Huwag mong sabihin nahihiya ka pa rin sa akin. Napairap na nga lamang si Julie. Malamang, 5 taon tayong nagkahiwalay no? Nakaraang araw lang may nangyari sa atin, 'di ba? Pangasar pa nga ng lalaki. Basta, iba naman yun. Lumapit nga si Aaron at niyakap nga si Julie. Tabi tayong matulog. Mag-asawa tayo. Pamilya na tayo ngayon, Julie. Napatango nga si Julie at niyakap pabalik sa Aaron. Salamat, Aaron. Salamat sa pag-intindi ah. Kahit na nagkaroon tayo ng alitan noon. Siguro, aral na ito sa atin ngayon para mas lalo pang maging matibay ang ating relasyon. Napangiti si Aaron. Sigurado naman akong hindi na kita pakakawalan, Julie. Kahit pa umalis ka, babalik at ibabalik kita rito sa akin. Kayo ni Bea. Mahal kita, Aaron. Saad na nga ni Julie. Mas mahal na mahal kita, Julie. Ikaw lang simula noon hanggang ngayon. Uy, magkayakap sila! Bungis-ngis pa nga ni Bea na nakatingin nga sa kaniyang mga magulang. Ito talagang batang to. Ang daming natutunan kay Ate Ella. Tara dito, tabi-tabi tayong matulog. Tumalon nga si Bea sa kama at niyakap ang kanyang mga magulang. Makikita nga sa batang tuwa. Si Aaron din ay puno ng kasiyahan sa puso ngayong kasama na nga niya ang pinakamamahal niyang mga babae sa buhay. Kinabukasan ay hindi nga inaasahan ni Julie ang pagdating ng isang babae. Mahaba ang buhok nito, maganda at mapula ang labi. Zaina? Tanong nga ni Julie. Kilala mo na pala ako, Julie? Oo naman. Kilala na kita noon pa. Ano palang kailangan mo? Nandoon kasi si Aaron sa trabaho eh. Ikaw talaga ang pinunta ko. Alam mo, nagusto lang sana kitang kausapin at gusto ko sanang klaruhin kung ano ang meron talaga sa amin ni Aaron. Paliwanag nga ni Zaina. Sige, pasok ka. Naupo nga si Zaina at pinaikot nga ang tingin sa condo unit. Napangiti ito dahil natupad na nga ni Aaron ang pangarap. Narinig ko noon na naghiwalay kayo dahil sa akin. Pasensya na talaga ah. Hindi ko alam noon na kasal na pala si Aaron at wala talaga akong gusto sa kanya. Ang mga magulang lang talaga namin ang gusto kami para sa isa't isa. Kaya sumusunod lang kami. Alam ni Aaron na may iba akong gusto. Paliwanag pa nga ni Zaina. Kaya nga, noon kasi buntis na ako kay Bea kaya masyado akong nakaramdam ng emosyon. Hindi ko na kinausap si Aaron at basta na lamang ako umalis. Mga bata pa nga talaga kami. Natatawang ani pa ni Julie. Pero Julie, huwag mo na sana siyang pagdudahan pa. Nakita ko kung gaano nasira ang buhay niya nung iniwan mo siya. Puro siya inom at lasing pero narealize niya na wala siyang mukhang mayaharap sa'yo kapag naghirap siya at asa pa rin sa magulang. Kaya yun, nagsumikap na nga lamang siya at tinayo ang Malian Corporations. Ang husay dahil successful na talaga ang kumpanya niya. Paliwanag nga ni Zaina. Oo naman, mahal na mahal ko si Aaron kaya hindi ko siya iiwan. Natuto na ako noon, kaya hindi ko nagagawin ang dating pagkakamali. Salamat pala sa oras na linawin ang lahat ha. Ayoko lang talaga na maging sanhi ako ng pagkasira ng relasyon ng iba.
Ito pa pala. Invitation dahil malapit na akong ikasal. Pumunta kayo ni Aaron ha. Aasahan ko kayo. Nakangiting saad pa nga ni Zai na sabay abot nga ng isang eleganteng envelope. Napangiti si Julie. Congrats, pupunta kami. Nagpaalam na nga si Zaina at gumaan ang loob ni Julie. Nagluluto na nga siya ng hapunan nang maramdaman nga niyang dumating na si Aaron. Yakap ang kanyang katawan at dinampian nga ng halik ang kanyang leeg. Ang bango naman ng niluluto ng misis ko. Hindi ko tuloy alam kung ano ang mas masarap. Nangingiting ani nga ni Aaron. Aba, bolero ka pa talaga ah. Gusto ata makascore eh. Julie, magpakasal tayo ulit. Sa loob ng simbahan. Hindi lang sa kasalang bayan. Napalingon nga si Julie pagkatapos patayin ang kalan. Paano ang pamilya mo? Alam ba nila ang tungkol sa atin? Alam na nila Julie at tanggap nila. Gusto nga nilang ikasal tayo ulit sa formal eh. Lumukob ang saya sa puso ni Julie. Tanggap na nga siya ng pamilya ni Aaron. Wala na silang dapat pang itago. Ang saya ko. Sa wakas hindi na natin pa kailangan magtago. Ginawa kong lahat para yumaman sa sarili kong pera. Ngayon, kaya na natin. Malaya na tayong magmahalan, Julie. Biglang kinuha nga ni Aaron ng kahon ng singsing sa kanyang bulsa at lumuhod. Pasensya na kung wala sa plano. At dito pa talaga sa kusina pero ayoko lang mag-aksaya ng oras. Mahal na mahal kita, Julie. Simula pa noong kolehiyo tayo. The most beautiful woman I've seen. The mother of my child. Will you marry me again, Julie? Tanong nga ni Aaron na may umaasang ngiti sa labi. Na-in-love si Julie sa ganda ng bato ng singsing na kulay pula na sa makatuwid ay bato ng ruby. Puno ng galak ang kanyang puso at hindi naman napigilan pa ang tumango ng maraming beses at tumulo ang mga luha. Oo, Aaron, magpapakasal ulit ako sa'yo kahit ilang beses pa. Ani nga ni Julie at inilagay na nga ni Aaron ang singsing sa kanyang daliri. Niyakap siya ni Aaron at masaya silang kumain. Nagising na nga rin si Bea at nagkaroon nga sila ng munting bonding bago natulog. Ilang buwan ang lumipas, nangyari na nga ang kasal. Nagkapatawaran na nga rin si Julie at ang kanyang pamilya sa mga naging kasalanan nga nito at pananakit ng kanyang ama kay Julie. Sa unang pagkakataon ay nakalala nga ni Julie ang mga magulang ni Aaron at lubos silang nagalak sa araw na yun. Sundan niyo na itong si Bea. Tama na ang edad niya para maging panganay. Ngiti naman ang ama ni Aaron. Pa, ako na pong bahala, sigurado at may apo na kayo, ilang buwan lang ang lilipas. Pili yung saad pa nga ni Aaron at kinabig nga ang bewang ng kanyang misis. Malumani naman na hinampas nga ni Julie ang braso ng kanyang asawa. Pagka-uwi nila ay malalim at mapusok nga hinalakan ni Aaron si Julie. Ito ang pangalawa nilang honeymoon at hindi nila napigilan ng matawa. Ano, sundan na natin si Bea? Siguro, sakto na rin ang age gap ng dalawa. E di sige, mapapagod ka nga lang ngayong gabi. Ngisi pa nga ni Aaron at tinumpisan ng hubarin ang damit ni Julie. Agad na dinakop nga ang palad, ang kanyang hinaharap. At napakagat na nga lamang ng labi si Julie. Parang pagkain na pinagpiestahan nga nito si Julie. At dahil nga doon umabot nga sila sa kalangitan. Hindi nga nagkamali si Aaron dahil kumuha nga ng 3 pregnancy test si Julie at lahat yun ay positive. Aaron, may regalo ako sa'yo. Ani nga ni Juliet ngumiti. Ipinikit ni Aaron ang mata at nang buksan nga niya, labis nga na nagulat sa nakita. Ang pregnancy test ay may 2 guhit na malinaw. Buntis ka? Gulat na tanong nga ni Aaron. Malaki ang ngiti ni Juliet tumango. Oo, Aaron. Magiging tatay ka na ulit. Napayes na nga lamang ito at nagpasalamat kay Julie. I love you. I love you so much. Kayo ni Bea. Mahigpit na yakap nga ni Aaron sa kanya. I love you to Aaron. Kayo ng mga anak natin. Biglang dumating nga si Bea na sumama nga sa kanilang yakapan. Doon lang naramdaman ni Aaron na buo na nga ang kanyang buhay at wala na nga siyang mahihiling pa. Hanggat naroon si Julie,
si Bea at ang kanila pang magiging mga anak. Sa ating buhay nakagagawa tayo ng mga pagkakamali, nasasaktan at lumalayo. Ngunit huwag nating pagkaitan ang sarili ng ikalawang pagkakataon na baka maaari nga sa panahong ito ay maging maganda ang daloy ng istorya ng ating buhay at makamit na natin ang pag-ibig na matagal na nga nating tinatamasa. At dito na nga pinagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Julie at Aaron. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marly Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Pesi, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University,
Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.